So ngayong araw, makakausap natin ang isang guro na sa gitna ng hamon at pagbabago. Alamin natin kung paano nananatiling buhay ang panitikang Pilipino sa puso ng mga kabataan nasa digital age. Magandang araw po ma'am. Maraming salamat po sa inyong oras. Simulan po natin ang inyong tanong. Sa inyong karanasan bilang guro, paano ninyo napapanatiling ang interes ng mga mag-aaral sa pagbabasa ng mga tradisyonal na akdang panpanitikan sa kabila ng impluwensya ng social media at makabagong teknolohiya? Sabi ko nga kanina na itong tradisyonal na ang pagbabasa ng mga tradisyonal na akdang pampanitikan, ginagamit ito palagi kapag nagtuturo. Kapag nagtuturo, bago yung paksa, kwento muna. Yan. Dapat palaging pag nagtuturo, sa Filipino, gusto ko kasi pag nagtuturo, tama, practice teaching, baga kamano, pag nagtuturo sa Filipino, gusto ko may story palagi, may kwento. Yan ito ginagamit na traditional na akdang pampanitikan at para yung mga bata maikuha nila yung, kasi ang iba ang iba bagata marami na ngayon cellphone, yan, gadgets, ang iba dahil na nagkaka-interest. Kaya pag leksyon, yan, dyan ko na ipinapasok yung pagbabasa nila ng mga kwento, mga pabula, mga kwentong bayan, mga kaalam, nandyan na basta sa paksang itinuturo. Sa inyong palagay po, paano nakakatulong ang paggamit ng teknolohiya at digital media sa pagpapalawak ng kaalaman at pag-unawa ng mga mag-aaral sa panitikang Pilipino? Nakakatulong ito. Napakalaking tulong ng teknolohiya ngayon, digital media sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral. Masalo na kapag halimbawa may mga proyekto sila, may mga assignments, so doon sila gumagamit na sila ng mga makabagong teknolohiya na nandiyan na lahat, isang click lang nandiyan na lahat ng kaya napaka-importante na ngayon ng makabagong teknolohiya ito. So yan ang napakalaking tulong ng paggamit ng teknolohiya sa mga bata. Kahit sa teacher. Kung pag hindi mo alam, isang click lang, nandiyan na. Kung may mga katanungan ang mga bata, isang click lang. Nandiyan na yung sagot. Yan. Pag hindi mo alam, magtatanong ang mga bata, nagtuturo ka. Kaya palaging may dalang cellphone kasi halimbawa ngayon may tinanong ang bata tapos hindi mo alam. So, isang click lang sa masasagot mo ang kanilang mga katanong na ngayon. Kaya napakalaking tulong ng mga teknolohiya ngayon sa pag-aaral ng mga bata at kahit kanina sa guro man o sa mga bata. Ano ang inyong masasabi sa epekto ng makabagong teknolohiya sa paraan ng pagkatuto at pagbabasa ng mga mag-aaral sa kasalukuyang panahon? Para sa akin, magandang epekto nito. Napakadali, napakalawak ng makabagong teknolohiya sa pagkatuto ng mga kumbaga sa mga mag-aaral at sa kasalukuyang panahon. Basta sa magayon na may makabagong teknolohiya na ngayon. Yan, napakadali na ng lahat para kumbaga sa isang ang epekto nito sa tao, sa mga mag-aaral, sa lahat maganda ang panito. Mula sa paggamit ng teknolohiya bilang katuwang hanggang sa pagpapanatili ng diwa ng ating mga alamat, napatunayan natin
Ngayon, araw na ang panitikan ay hindi namamatay. Ito ay nagbabago lamang ng hanya.